Sa isang bahay sa kalagitnaan ng kagubatan ay may isang mabuting bata na nagngangalang Nor ang kasamang naninirahan ng may sakit niyang ina. Dahil sa maagang pagkawala ng kanyang ama ay siya na lang ang mag-isang kumakayod at nag-aalaga sa kanyang ina. Isang gabi nang papakainin niya na sana ang kanyang ina ay nalaman niya na lang na iniwan na pala siya nito. Gayunpaman sa kabila ng kalungkutan na dinadanas niya ay pinilit niyang magpakatatag at ipagpatuloy ang kanyang buhay. Isang araw ay naalala niya ang ikinikwento sa kanya ng kanyang ama bago siya matulog. Kaya kinagabihan ay muli niyang kinuha ang libro at ito ay tungkol sa adventurer. Dahil dito ay naalala niya ang bilin sa kanya ng kanyang ina na mabuhay siya sa naaayon sa kanyang kagustuhan. Dito na siya nagpasya na maging isa ding adventurer kaya kinabukasan ng umaga ay lumuwas siya para magtungo sa royal capital ng Clay's Kingdom. Kagad niyang hinanap ang Adventurers Guild ngunit hindi pa pala siya pwedeng magparehistro hanggat wala siyang nakukuhang skill. Buti na lang ay may mga training school sa royal capital kung saan pwede siyang magsanay para malaman kung saan siya magaling. Una niyang pinasukan ay ang training school para sa mga swordsmen. Ngunit makalipas ang ilang buwan na pagsasanay ay bigo pa din siya na makapagpalabas ng skill na kinakailangan dito. Kaya minabuti na ng kanilang master na si Sig na payuhan siya na lumipat sa ibang training school at baka doon siya nababagay. Sunod na sinubukan niya ay ang pagiging warrior pero hindi pa din naging sapat ang kanyang pagsusumikap. Kahit sa training school ng hunter, thief, magician at cleric ay ganon din ang nangyari. Dahil dito ay wala ding nagawa ang guildmaster kaya minabuti niya na lang na umuwi muna. Pero matapos niyang bisitahin ang puntod ng kanyang mga magulang ay nagkaroon siya muli ng motibasyon para ipagpatuloy ang kanyang pangarap na maging isang adventurer. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsasanay sa pagbabakasakali na mas lalakas pa siya. Lumipas ang 3 taon ay nakikita niya na mas lumakas na siya pero wala pa din siyang nakukuhang bagong skills. Hindi pa din siya tumigil sa pagsasanay hanggang sa nagagawa niya ng sanggain ng 1,000 wooden swords pero bigo pa din siyang magkaroon ng panibagong skills. Isang araw ay muli siyang lumuwas para subukan na magrehistro muli sa guild. Pero sa kasamaang palad ay hindi pa din siya pinayagan ng receptionist matapos nitong makita ang kanyang mga skills. Ilang sandali lang ay lumabas ang guildmaster at kahit 14 na taon na ang nagdaan nung huli silang magkita ay nakilala pa din siya nito. Dito na isa-isang ipinaliwanag sa kanya ang mga level ng isang adventurer pero kahit ang sa rank A ay hindi pa din siya pwede dahil wala siyang kapaki-pakinabang na skills. Pwede pa din naman siyang magparehistro bilang isang adventurer pero mabibilang na siya sa rank F. Ang problema ay hindi siya pwedeng kumuha ng mga kahit anong quests at tanging pwede niya lang gawin ay tulungan ng mga mamamayan sa loob ng syudad. Sa kagustuhan niyang maging adventurer ay pumayag pa din siya dito. Dahil dito ay binigyan siya ng lisensya na siyang ikinatuwa niya ng sobra. Hindi na siya nagsayang pa ng oras at kaagad siyang nagsimulang magtrabaho. Sobrang laki ng naging pakinabang sa kanya ng mga skills na meron siya dahilan para magampanan niya ng maayos ang kanyang mga trabaho. Hanggang isang araw habang kinakausap siya ng construction guild boss ay may napansin siyang nagliliwanag sa kuweba at narinig niya na may humingi ng tulong mula dito kaya kaagad siyang nagtungo dito. Nakita niya dito ang isang demon kaharap ang mga kawal ng royal capital kasama ang prinsesa na si Lin. Sinubukan ng mga kawal na kalabanin nito ngunit wala silang nagawa sa sobrang lakas nito. Nang ililigpit na nito si Lin ay mabilis na kumilos si Nor para iligtas si Lin. Nakipaglaban siya dito para magkaroon ng pagkakataon si Lin na makatakbo palabas. Pero dahil hindi pa din lumalabas si Lin ay muli siyang pinunterya ng demon na mabilis namang sinangga ni Nor. Dito na din nagkaroon ng pagkakataon si Nor na mailigpit na ang demon. Matapos siyang pasalamatan ni Lin ay sinubukan itong hingin ang kanyang pangalan ngunit hindi niya ito sinabi at umalis na dito. Dahil sa karanasan niyang ito ay napaisip siya na mas kailangan pa niyang magsanay. Matapos makausap si Lin ng kanyang kuya o ni Prince Rain ay naisip nito kagad na hindi nagkataon lang ang pagpapakita ng isang demon at may kung sino ang nagsummon dito. Base sa pag-iimbestiga nila Darken ay may kinalaman dito ang singsing na nakita nila sa bangkay ng isang merchant na anden din sa kuweba at nang sinuri ito ni Oaken ay may magic stone ito na hinihinalang galing sa Magic Empire. Hindi na nagulat pa dito si Rain dahil matagal niya nang alam na sinusubukan talaga ng mga ito ang kanilang pasensya nang sa ganun ay sila ang magsimula ng pakikidigma. Para naman sa taong nagligtas sa buhay ni Lin ay sinubukan pa itong pasundan ni Darken sa kanilang secret core ngunit nawala na lang umano ito bigla. Kinabukasan pagkadating ni Nor sa guild ay nagulat ang guildmaster sa pag-aakalang nadamay din siya sa mga nabiktima ng demon kagabi. Dahil isang malaking baka lang ang tingin niya sa nakalaban niya kagabi ay hindi niya alam na ito na pala ang tinutukoy na demon ng guildmaster. Ilang sandali lang ay bigla na lang nagpakita dito si Lin na kanina pa siya hinahanap. Hindi makapaniwala ang guildmaster at kahit ang ibang adventurer na magpapakita dito ang isang prinsesa.
Minabuti ni Lin na sa labas na lang sila mag-usap at dahil hindi pa din alam ni Nor na isang prinsesa si Lin ay minabuti ng guildmaster na payuhan siya na sumama para hindi na siya makagawa pa ng pagkakamali. Pagkalabas nila ay muling nagpasalamat si Lin sa pagligtas ni Nor sa kanyang buhay. Gusto niya sanang bigyan ng pabuya si Nor ngunit ayaw ni Nor na tumanggap ng kahit anong pabuya dahil hindi niya naman ito kailangan. Gayunpaman ay gusto pa din ni Lin na dalhin siya sa palasyo dahil gusto din makita ng ama ni Lin ang nagligtas sa kanyang anak. Ayaw niya sanang pumayag pero naalala lang niya ang kanyang nakaraan kay Lin kaya pumayag na lang siya na sumama. Pagkapasok nila ng palasyo ay dito na sinabi ni Lin ang kanyang pangalan. Nakasalubong nila ang personal bodyguard ni Lin na si Ines. Kahit alam na nito na si Nor ang sinasabi ni Lin na nagligtas sa kanyang buhay ay hindi pa din ito nagpakampante. Sumama ito sa kanila papunta sa kinaroroonan ng hari at nadaanan din nila ang captain ng Spearman Corps na si Gilbert. Minabuti ni Ines na pasamahan din ito dahil mas makakabuti kung dalawa sila na magbabantay kay Lin. Kasalukuyang kausap ng hari o ni King Clay si Rain at pinag-uusapan nila ang ginagawang aksyon ng Magic Empire sa kanila. Kahit nung huling pagpupulong nila ay nagbabala na pala si Emperor Deridas matapos silang tumanggi sa gusto nito. Ilang sandali lang ay pumasok na dito sila Nor at matapos malaman ni King Clays na si Nor ang tinutukoy ni Lin ay kaagad itong lumapit kay Nor para magpasalamat. Katulad ng mga sinabi kanina ni Lin ay nais din nito na bigyan si Nor ng pabuya pero tinanggihan din ito ni Nor. Kahit ang mga kayamanan na nakuha sa dungeon ay tinanggihan din niya. Dahil dito ay nagpa siya ang hari na ipagkaloob na lang sa kanya ang Black Blade. Alam ni Rain kung gaano ito kaimportante sa kanyang ama pero mas gusto ni King Clays na magamit ito kaysa maging dekorasyon lang sa trono. Nang hinawakan ito ni Nor ay hindi niya inaasahan ng sobrang bigat nito. Nagpasya siya na tanggapin na lang ito at nang sinubukan niya ito ay nagulat silang lahat sa inilabas nitong malakas na puwersa. Habang naglalakad na siya palabas ng palasyo ay tinawag siya ni Ines. Gusto nito na humingi ng tawad sa naging asal nito kanina at nais lang umano nito na maprotektahan si Lin at ang buong Clays family. Dito na din ito nagpakilala sa kanya at kung ano ang posisyon nito sa kaharian. Pagkaalis nito ay si Gilbert naman ang lumapit sa kanya dahil gusto umano siyang makaduelo nito. Dinala siya sa training ground ng mga kawal at dito nila isinagawa ang kanilang duelo. Sa isip-isip niya ay pagkakataon niya na ito para sanayin ang kanyang sarili na makipaglaban sa mas malakas pa sa kanya. Pagkasimula nila ay naunang umatake si Gilbert pero madali lang naiiwasan ni Nor ang bawat atake nito. Bagamat nakakamangha ang mga galaw na ipinapakita ni Gilbert ay nagtataka pa din si Nor kung bakit parang ang bagal nito. Naisip niya na baka nagpipigil lang ito kaya sinabihan niya ito na hindi na magpigil. Dahil dito ay mas binilisan nga ni Gilbert ang kanyang mga atake pero naiiwasan pa din ito ni Nor. Sa pagkakataon na ito ay napapatanong na din si Gilbert kung bakit kaya hindi siya makatama kay Nor. Dito na siya nagpasya na gamitin na ang pinakamalakas niyang atake na tinatawag na Dragrave. Akala niya ay napuruhan niya na si Nor ngunit nagulat na lang siya na nailagan din ito ni Nor. Minabuti ni Nor na sumuko na lang dahilan para tanghaling panalo si Gilbert. Pagkaalis ni Nor ay muling inalala ni Gilbert ang mga panahong hindi pa siya miyembro ng Royal Knights. Sa kagustuhan niyang makahanap ng mga malalakas na kalaban ay kung saan-saang paligsahan na siya sumali. Hanggang sa isang araw ay pinayuhan siya na bumalik sa Royal Capital dahil sasali sa Royal Corps ang mga malalakas at baka may makalaban siyang malakas dito. Sinunod niya ang payo sa kanya pero hindi nangyari ang kanyang inaasahan dahil wala pa ding makasabay sa kanyang lakas. Kaya sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam siya ng pagkatalo matapos maiwasan ni Nor ang kanyang Dragrave. Sa isip-isip niya ay baka nag-aalala lang si Nor sa posibilidad na mapahiya siya sa harap ng kanyang mga kasamahan kaya mas pinili nito na sumuko na lang. Dito lang din niya napansin ang mga biyak sa sahig kaya nagtaka siya kung kailan ito nangyari. Matapos magtrabaho ni Nor ay minabuti niya na magpahinga muna sa kagubatan. Habang iniisip niya ang mga posible pang maging silbi ng bago niyang espada ay bigla na lang dumating si Lin. Humingi ito ng pabor sa kanya na kung pwede ay gawin niya umano itong assistant o apprentice niya. Kagad niya naman itong tinanggihan dahil alam niyang wala siyang maituturo dito. Gayunpaman ay naniniwala naman si Lin na malaki ang maitutulong niya kahit papano kay Nor at para mapaniwala si Nor ay nagpasya siya na ipakita dito ang kanyang mga skills. Ngunit sa ginawa niyang ito ay mas lalo lang niyang ipinakita kay Nor na wala talagang maituturo na sa kanya si Nor dahilan para tumanggi pa din si Nor sa kanyang pakiusap. Ang problema ay hindi pa din makuha ni Lin ang ibig sabihin ni Nor at sa tuwing nagpapaliwanag si Nor ay mas lalo lang nagiging komplikado ang lahat. Minabuti ni Nor na ipakita na lang kay Lin ang kanyang tiny flame na siya namang ikinagulat ni Lin. Mas maliwanag pa ito kaysa sa nakita niya kay Oaken kaya naisip ni Lin na hindi nga basta-basta si Nor. Dahil dito ay mas lalo lang niyang nasabi sa kanyang sarili na sobrang hina pa din niya.
Para matulungan niya sa hinaharap ang kanyang kuya ay kailangan niyang magpalakas kaya nagpasya siya na makipagkita muli kay Nor. Sa pagkakataon na ito ay hindi niya pinilit na gawin siyang apprentice pero sasama pa din siya kay Nor kahit saan man ito pumunta hanggang sa matanggap na siya nito. Dahil naman sa pagbigay ni King Clace kay Nor ng Black Blade ay hindi pa din maalis sa isipan ni Rain kung bakit kaya ginawa ito ng kanilang ama. Nakuha ito ng hari nung mga adventurer pa sila kasama ang Sovereign Six. Hanggang sa ngayon ay hindi pa din matukoy kung anong klaseng material ito yari. Sa sobrang tibay nito ay kilala din ito sa tawag na Unbreakable Blade. Naisip ni Rain na baka may nakikita ang kanilang ama kay Nor at posibleng maging secret weapon din nila ito sa hinaharap. Nagsama sila Nor at Lin patungo ng guild kaya napatanong tuloy ang guildmaster bakit kasama na naman ni Nor si Lin. Kukuha sana sila ng trabaho para sa dalawang tao pero dahil isang B-rank adventurer si Lin ay pumayag ang guildmaster na kunin nila ang goblin hunting job. Hindi makapaniwala si Nor na sa wakas ay magagawa na din niya ang trabaho ng isang tunay na adventurer. Dahil wala naman itong problema kay Lin ay nagpasya sila na kunin na ito. Matapos ituro sa kanila ang eksaktong lokasyon ng kanilang pupuntahan ay kaagad silang lumakad para magtungo dito. Habang naglalakad na sila sa Forest of Beast ay humingi ng kaunting ideya si Nor kay Lin tungkol sa mga goblins. Dahil sa dami ng mga nalalaman ni Lin ay mas lalo lang humanga si Nor dito. Ilang sandali lang ay may nakita silang nakalutang na goblin kaya dali-daling ginamit ni Lin ang uncover. Dito na nila nakita ang mas malaking goblin na mas kilala sa tawag na Goblin Emperor. Napansin ni Nor na nanginginig na sa takot si Lin kaya pinalakas niya ang loob nito. Pagka-atake ng Goblin Emperor ay paulit-ulit munang sinangga ni Nor ang bawat atake nito hanggang sa magkaroon na ng pagkakataon si Lin na makaatake. Ang problema ay mabilis ding kumilos ang Goblin Emperor kaya naiilagan lang nito ang mga atake ni Lin. Dahil sa mabilis na paghilom ng mga sugat ng Goblin Emperor ay dito na napansin ni Lin ang Mana Stone sa noo nito. Hanggat hindi nila ito natatanggal ay wala silang pag-asa na matalo ito. Sinabihan ni Nor si Lin na gamitin sa kanyang likod ang Wind Blast at gagamitin niya ang Black Blade para hindi ito direktang tumama sa kanyang likuran. Ginamit din niya ang kanyang mga skills para maiwasan niya ang mga atake na ibinabato sa kanya ng Goblin Emperor. Sinubukan pa nito na pigilan siya ngunit hindi nito nagawang pigilan ang kanyang lakas dahilan para matagumpay niyang matanggal ang Mana Stone. Nakiusap na lang siya kay Lin na tapusin na ito sa paraan na hindi ito masyadong mahihirapan. Ginamit ni Lin ang Hellflare na siyang ikinasawi kaagad dito. Nakuha ng mga tauhan ni Rain ang Mana Stone at sigurado sila na may kinalaman na naman dito ang Magic Empire. Matapos ibigay sa kanya ang mga report sa nakaraang 3 buwan ay inatasan niya muli ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang pag-iimbestiga sa iba't ibang lugar. Pagkabalik nila Nor sa guild para sana kunin na ang pabuya ay dito na nila naalala na kailangan pala nila ang kanang bahagi na tenga ng goblin bilang katibayan. Dahil sinunog ni Lin ng Goblin Emperor ay wala silang naipakitang katibayan sa guildmaster. Matapos mabasa ni Rain ang mga report sa pinapaimbestigahan niya ay kaagad siyang nagpadala ng mga tauhan sa nasabing mga lugar at ipinatawag din niya ang Sovereign Six. Hindi niya inaasahan na ganito na pala kadesperado ang Magic Empire na pabagsakin ang kanilang kaharian para maagos sa kanila ang mga dungeons resources. Kasalukuyan namang ipinagdiriwang nila Nor at Lin ang unang quest na kanilang natapos dahil binayaran pa din sila ng Guildmaster kahit wala silang maipakitang katibayan. Katapos kumain ni Lin ay biglang dumating si Rain na kanina pa sila hinahanap. Nakiusap ito kay Nor na magtungo umano sila ni Lin kinabukasan sa isang syudad na matatagpuan sa Mountain District. Ipinakita sa kanila ang mapa sa tatahakin nilang daan pero alam ni Lin na may inililihim sa kanila ang kanyang kuya. Kinausap din ni Rain si Ines na sumama kina Nor dahil siya lang ang tanging mapagkakatiwalaan nito sa kaligtasan ni Lin. Kung makatanggap umano sila ng balita sa pagbagsak ng kaharian ay kailangan niyang dalhin sila Lin sa The Holy Theocracy of Mithra. Kinabukasan ng umaga habang nasa daan na sila ay hindi na din maiwasan ni Lin ang pagkabahala na baka may mangyaring masama. Makalipas ang ilang oras ay minabuti nila na magpahinga muna. Dito na sinamantala ni Ines ang pagkakataon na humingi ng paumanhin kay Nor na nadamay ito sa kanila. Dahil walang alam si Nor ay iniisip niya lang na nasa simpleng paglalakbay lang sila. Napansin din niya na parang hindi okay si Ines kaya dito na nagpasya si Ines na ipakita ang kanyang Divine Shield. Namangha si Nor dito pero ito pala ang rason bakit hindi niya nagawang mamuhay ng katulad ng ordinaryong mga bata. Isang araw ay may kaibigan siya na nasugatan dahil sa kanyang kapangyarihan at dito na nagsimulang mag-iba ang tingin sa kanya ng lahat. Minabuti ng ibang miyembro ng Sovereign Six na sanayin siya dahil nakikita ng mga ito ang potensyal sa kanyang kapangyarihan. Gayunpaman ay hindi niya na nagawang maibalik pa ang normal niyang pamumuhay hanggang sa maging miyembro na siya ng Royal Knights. Isang araw habang nilalabanan nila ang maraming halimaw ay napasabi na lang si Dandog na maganda sana kung kasama lang nila si Nor.
Hindi niya akalain na may ibang iniisip pa din pala ang kanyang master kahit kasama na siya nito. Ito ang dahilan kung bakit nagulat siya matapos niyang marinig ang pangalan ni Nor. Sa kabila ng inggit na nararamdaman niya kay Nor ay hindi niya pa din hahayaan na lamunin siya ng pakiramdam na ito dahil ang mas importante sa kanya ngayon ay maprotektahan si Lin. Kasalukuyan naman ang umaatake na sa iba't ibang panig ng kaharian ng mga halimaw na ipinadala ng Magic Empire. Buti na lang ay mabilis din kumilos ang Sovereign Six para protektahan ng mga civilian. Nang magpatuloy na sila ay may napansin si Nor sa palayan na parang may dumadaan dito. Nang makita ito nila Ines ay kaagad na ginamit ni Lin ang uncover para makita kung ano ito. Ito pala ay isang Black Death Dragon na kaagad inatake ang kasamang bata nito. Hindi na nagdalawang isip pa si Nor na kunin ang kanyang espada para iligtas ang bata. Habang nilalabanan ni Nor ang halimaw ay napagtanto nila Ines na isang demon folk ang kasamang bata nito. Mga demi-human sila na may espesyal na abilidad na kontrolin ng mga halimaw. Pero dahil sa pagkagulat nito sa uncover ni Lin ay nawalan ito ng kontrol sa Black Death Dragon. Gayunpaman ay malinaw na misyon nito na dalhin sa kanilang kaharian ang halimaw. Ilang sandali lang ay may ibinuga ang halimaw at ito pala ay isang lason. Susubukan sana ni Lin na tulungan si Nor ngunit pinigilan lang siya ni Ines. Pagkabuga muli ng halimaw ay mabilis na ginamit ni Ines ang kanyang Divine Shield. Akala niya ay wala ng pag-asa pa si Nor na mabuhay ngunit nagulat na lang siya nang makita niya itong nakikipagpalitan muli ng atake sa Black Death Dragon. Nilagyan din pala ni Nor ng low heal ang bata para hindi ito maapektuhan ng poison. Pero sa sobrang dami na ng poison ang kanyang nalalanghap ay bumigay na din ang kanyang katawan. Muli niyang inalala ang mga araw nung bata pa siya kung saan una siyang nakakain ng halaman na nakalalason pala. Kahit sobrang sama ng kanyang pakiramdam ay pinilit pa din niyang magsanay. Hanggang isang araw ay nagulat na lang siya nang biglang naging maayos na ang kanyang pakiramdam. Muli siyang nanguha ng mga halaman pero sa pagkakataon na ito ay makamandag na ahas naman ang nakatuklaw sa kanya. Bagamat nalason din siya nito ay mabilis namang naging maayos ang kanyang pakiramdam. Sinubukan niyang kainin ng ahas at hindi siya makapaniwala na masarap pala ito. Dito na siya nagsimulang kumain ng iba pang hayop na nakalalason dahilan para mas tumibay ang kanyang resistensya sa iba't ibang uri ng lason. Kaya kahit malason siya ng Black Death Dragon ay nagiging okay pa din siya makalipas lang ang ilang minuto. Natutulala na lang ang bata na nakikipagsabayan si Nor sa Black Death Dragon kahit siya lang mag-isa. Ilang sandali lang ay muling naghanda ang Black Death Dragon para magbuga muli ng lason. Ngunit sa pagkakataon na ito ay hindi na pumayag pa si Nor. Pinigilan niya ito na makapagbuga dahilan para sumabog sa loob ng katawan nito ang lason. Nilapitan niya ang bata kaya inamin na lang din ng bata ang kanyang misyon na dalhin sa kaharian ng Clays ang Black Death Dragon. Nagulat dito si Nor dahil ang pag-aakala niya ay ibebenta lang ng bata ang Black Death Dragon. Naisip niya na baka siguro tinatago nito ang Black Death Dragon ay para sa kanyang kaligtasan. Humingi na lang siya ng tawad at nangako sa bata na babayaran ito. Nang matanong niya ito kung paano nito nadala ang Black Death Dragon ay dito na nito sinabi na isa siyang demon folk. Akala ng bata ay matatakot sa kanya si Nor pero nagulat na lang siya na namanghalang ito sa taglay niyang kapangyarihan. Sa isip-isip ni Nor na kung siya lang sana ang may ganitong kapangyarihan ay siguradong mapapadali niya ang kanyang buhay. Pagkalapit ni Lin ay nagulat na lang ang mga ito matapos makita ang kalagayan ni Nor. Alam ni Lin na hindi lang basta-bastang poison ang nalanghap kanina ni Nor dahil isa na itong miasma. Bigla niyang naalala ang sacred spirit ni Instructor Sane na posibleng siyang ginamit ni Nor. Pero 40 taon muna ang ginugol ni Sane bago niya ito ma-master samantalang si Nor ay na-master ito kagad. Gusto sana ni Nor na isama nila sa karwahe ang bata ngunit alam nila Lin na hindi ito pwede dahil bawal sa kanilang pupuntahan ng mga demon folk. Posibleng ituring pa silang mga kalaban ng Holy Theocracy of Mithra kung gawin nila ito. Nagpakilala ang bata sa pangalang Rollo at mas naging malinaw pa sa kanila na inutusan nga ito na dalhin sa kanilang kaharian ang Black Death Dragon. Sinubukan nilang alamin kung sino ang nag-utos dito ngunit hindi nito kilala ang taong nag-utos sa kanya. Hindi din niya umano alam ang daan pabalik sa pinanggalingan niya dahil nakatakip ang kanyang mata nung dinala siya dito. Bigla na lang may nagpakita sa kanila na isang lalaki at nalaman nila na si Rollo ang pakay nito. Bigla nitong inatake si Rollo ngunit mabilis nakakilo si Nor para sanggain ito. Nagpatuloy ito sa pag-atake pero bawat atake nito ay nasasangga lang ni Nor. Sa sobrang bilis ng kanilang mga galaw ay halos hindi na sila makita ni Lin. Napilitan na din si Ines na gamitin ang kanyang Divine Shield para masigurado ang kaligtasan ni Lin. Base sa hitsura ng lalaki ay sigurado siya na ito ang kilalang si Deadman Zodo na isang dating S-rank adventurer. Nalaman niya ang tungkol dito mula sa mga miyembro ng Sovereign Six.
Bagamat isa itong adventurer ay tumatanggap pa din ito ng mga trabaho na katulad sa assassination ng mga normal na tao. Dahil dito ay iminungkahi na ng ibang guild na matanggalan na siya ng adventurer's license. Gayunpaman ay hindi may kakaila ang laki ng naitutulong niya pagdating sa pakikipaglaban sa mga malalakas na mga halimaw dahilan para mahati ang opinyon ng mga guild. Matapos niyang lipulin ang buong kaharian ay naging target na siya ng ibang adventurer dahilan para dumami naman ang mga biktima nitong adventurer. Para matigil ito ay pinalabas na lang ng guild na matagumpay na siyang nailigpit at ito ang rason bakit tinawag siyang Deadman Zodo. Hindi naman makapaniwala si Zodo na kahit ang kanyang punyal na gawa sa mithril ay nasira lang ng espada ni Nor. Dahil dito ay ginamit niya ang nasira niyang sandata para lumikha ng maraming silver cross. Sa sobrang dami nito ay hindi magawa ni Nor na masangga ito lahat habang pinoprotektahan din niya si Rollo. Dahil naaawa na si Ines sa kalagayan ni Nor ay humingi na siya ng permiso kay Lin kung pwede niya itong iwan saglit dahil tutulungan niya si Nor. Hindi na nagdalawang isip pa si Lin na payagan siya kaya dali-dali niyang ginamit ang kanyang Divine Shield para sanggain ang mga silver cross. Sinabihan niya si Nor na siya na ang bahala sa depensa at si Nor naman sa opensa. Nang makita ni Nor ang mga kuko at pangil ng Black Death Dragon ay may naisip siyang paraan. Ginamit niya ito sa kanyang Stone Throw para ubusin ang mga Silver Cross. Sinamantala ni Zodo ang pagkakataon na atakihin si Ines ngunit nasangga pa din ito ni Nor. Hindi na naman makapaniwala si Zodo na kahit din ang kanyang punyal na gawa sa Adamantite ay nasira din. Minabuti niya na umatras na lang muna pero sinabi niya ang kanyang nalalaman na may magaganap umanong party sa Royal Capital. Sinubukan nila Ines na alamin ang iba pang detalye ngunit wala nang iba pang masabing detalye si Zodo tungkol dito. Pagkaalis ni Zodo ay napaisip sila Lin kung ano kaya ang tinutukoy ni Zodo. Kaya iminungkahi na ni Nor na mas mabuti siguro kung bumalik na lang muna sila ng Royal Capital. Dito na sila binalaan ni Rollo na wag umano silang babalik na sa Royal Capital dahil may alam din pala ito. Narinig niya umano sa usap-usapan na may ipapadala din umano sa Royal Capital na napakalaking dragon na kayang wasakin ang buong syudad. Dahil dito ay pinilit na ni Lin si Ines na bumalik na sila sa Royal Capital. Ayaw sanang pumayag ni Ines pero sa huli ay pinagbigyan niya na lang si Lin. Nagpasya naman si Rollo na sumama na din sa kanila dahil posibleng isa ding demon folk ang kumokontrol sa malaking dragon at baka may magawa siya. Dahil sa pagtutulungan ng mga kawal kasama ang Sovereign Six ay matagumpay na nailikas ang mga civilian sa ligtas na lugar. Alam ni Ray na may darating pang kalaban at hindi lang siya sigurado kung saan manggagaling ang mga ito. Naisip niya ang posibilidad na manggaling ito sa taas kaya dito na siya may napansin sa mga call upon. Kagad niyang ginamit ang uncover at laking gulat nila nang makita ang napakalaking dragon na kinilala ni Ray na Dragon of Calamity. Kaya habang papalapit sila Nor sa Royal Capital ay natanaw na din nila ito. Kagad na iniutos ni Ray ang agarang pagpapalikas sa mga civilian sa labas na ng Royal Capital. Ang problema ay nagsulputan na din ng iba pang mga kalaban kaya abala pa din ng Sovereign Six. Inutusan ng hari si Gilbert na iprioridad ang pagpapalikas sa mga civilian dahil may kailangan pa siyang gawin. Hinarap niya ang dragon para mabigyan ng oras ang kanyang mga nasasakupan na makalabas ng kaharian. Ngunit ginamit naman kagad ng dragon ang Dragon Breath kaya nagpasya siya na isakripisyo na lang ang kanyang sarili gamit ang Blasting Sword. Habang nawawala na ng pag-asa si Lin sa sitwasyon na ngayon ng Royal Capital ay nagawa pa ni Nor na mamangha sa laki ng dragon dahil unang beses niya palang makakita ng dragon. May naisip siyang ideya kung paano siya makakarating ng Royal Capital sa mabilis na paraan at ito ay ulitin lang nila ang ginawa nila ni Lin nung nilabanan nila ang Goblin Emperor. Hindi siya papayag na wala siyang gagawin para iligtas ang kaharian dahil malaki ang naitulong sa kanya ng mga mamamayan dito pati na din ang hari. Para mas lumakas ang wind blast na gagawin ni Lin ay lumikha si Ines ng cylinder na gawa sa kanyang Divine Shield. Mas pinatibay din ito ni Lin dahilan para maisip ni Nor na hindi ordinaryong wind blast lang ang gagawin ni Lin. Sa sobrang lakas ng wind blast ay halos mawala na ng malay si Nor. Buti na lang ay nakayanan niya ito kaya nagawa niyang makapasok ng Royal Capital. Dumiretso siya sa kinaruruunan ng dragon kaya bago pa magamit ng hari ang blasting sword ay naunahan niya ito. Hindi makapaniwala ang dragon na napabagsak lang siya ng isang mahinang nilalang. Pagkabangon niya ay kaagad niyang inatake si Nor ngunit nasangga lang ito ni Nor dahilan para muli na naman siyang mawalan ng balanse. Nang makapasok na sila Lin sa Royal Capital ay sakto namang nahulugan sila ng mga gumuhong parte ng isang gusali. Buti na lang ay mabilis nakagamit si Ines ng kanyang Divine Shield. Ang problema ay may mga Goblin Emperors naman ang dahan-dahan na lumapit sa kanila. Pagkasugod ng mga ito ay mabilis na ginamit ni Rollo ang kanyang kapangyarihan para kontrolin ang mga ito. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Lin na makaatake gamit ang kanyang Cocytus na sinundan din kaagad ni Ines ng atake gamit naman ang kanyang Divine Sword.
Habang patuloy sa pagsangga si Nor sa atake ng dragon ay napapansin na ng dragon na unti-unti nang nasisira ang kanyang mga kuko. Lumipad ito ng mataas para subukan muli na gamitin ang Dragon Breath. Ngunit hindi din ito umubra kay Nor dahilan para mainis na ang dragon. Muli itong sumugod pero sa pagkakataon na ito ay nagawa na ni Nor na matanggal ang isang kuko nito. Dito na ito kumalma at nagpasya na lang na sumuko na kay Nor. Pagkalapit nila Lin ay naisip ni Nor na kaya pala huminahon ng dragon ay dahil kinontrol ito ni Rolo. Ngunit kagad namang sinabi ni Rolo na wala umano siyang ginagawa sa dragon. Hindi na muna masyadong inintindi ni Nor kung ano ang rason bakit huminahon ng dragon at sa halip ay humingi na lang siya ng pabor kay Rolo na utusan ang dragon na bumalik na sa pinanggalingan nito. Kahit nilinaw nila Ines kung gaano ka mapanganib ang dragon kung hahayaan nila itong mabuhay ay ayaw niya pa din itong iligpit. Dahil dito ay pati din si Lin ay nakiusap na din kay Rolo. Nang ginawa na ito ni Rolo ay sumagot ang dragon na susundin niya kung ano man ang ipag-uutos ng kanyang master. Akala nila Nor ay si Rolo ang kinikilalang master ng dragon ngunit siya pala ang tinutukoy nito. Kagad na umalis ang dragon ngunit ilang sandali lang ay bigla na lang may umatake dito. Ito pala ay kagagawa nila Deridas na kasalukuyan ang nakapwesto sa di kalayuan para lusubin ang royal capital. Kagad na pinuntahan nila Nor ang dragon at nakita nila ito na nagtamo ng malaking pinsala. Nakita din nila ang hukbo ng Magic Empire at kahit sila Deridas ay kagad silang napansin. Nang makita ni Deridas si Ines ay naisip niya na baka ito ang dahilan bakit hindi gaanong nagkaroon ng malaking pinsala ang royal capital. Gusto niya na samantalahin na ang pagkakataon na ito na iligpit na si Ines nang sa gayon ay isanan amang alamat ang masasawi sa kanilang mga kamay. Gamit ang Brionac ay pinunterian nila si Ines ngunit mabilis nakakilos si Nor para sanggain ito. Akala ng mga kawal ni Deridas ay nagkamali lang sila dahil sa mana condensation process. Minabuti nila Lin na bumalik na muna at makipagkita sa kanyang kuya. Dito na nalaman ni Nor ang pinaplano ni Deridas na pabagsakin ang Clay's Kingdom. Muling umatake ang Brionac pero sa pagkakataon na ito ay ginamit na ni Ines ang kanyang Divine Shield. Minabuti ni Nor na magpaiwan muna dito para magkaroon ng pagkakataon sila Lin na makaalis. Sa kagustuhan ni Lin na may maitulong kay Nor ay pamwesto siya sa likod ni Nor. Akala ni Nor ay magkakast ng defense magic si Lin sa kanya ngunit windblast pala ang gagawin nito. Dahil dito ay mabilis siyang nakarating sa mga kalaban dahilan para mabigla ang mga ito at hindi na nakapaghanda. Paulit-ulit niyang dinaanan ng mga kalaban hanggang sa matanggal lahat na hawak ng mga sandata ng mga ito. Kahit si Deridas ay hindi makapaniwala sa mga pinaggagawa niya. Hindi din nakaligtas sa mga Brionac na lalong mas ikinagulat ni Deridas. Pagkalapit sa kanya ni Nor ay dito niya na napansin ang Black Blade. Naalala niya na pagmamayari ito ni King Clays at siyang gustong-gusto din niyang makuha. Ang mas ipinagtaka niya ay isang kamay lang ang ginagamit ni Nor sa paghawak dito na kahit ang napakalakas na si King Clays ay kinakailangan pang gumamit ng dalawang kamay sa sobrang bigat ng espada na ito. Dahil sa sobrang takot ay hindi niya na napigilang mapaihi at dali-dali siyang sumakay sa kanyang kabayo para umalis na dito. Ang problema ay parang naabot na din ni Nor ang kanyang limitasyon. Nang mawawala na siya ng malay ay bigla namang dumating dito si Mian para tulungan siya. Pero hindi lang si Mian dahil andito din pala sila Gilbert at Sig. Nasa di kalayuan naman sila Oaken at Zane na nanonood sa nagaganap na labanan sa baba. Di nagtagal ay umaksyon na din si Oaken para tumulong at sakto ding dumating dito sila Dandelg. Matapos maikulong ni Oaken ang mga kalaban ay dito na din umaksyon sila Zane. Napansin na din nila Mian si Nor at nakilala nila ito kaagad. Matapos ang labanan ay kaagad na pinagaling ni Lin si Nor. Nalaman ni Zane mula sa isang commanding officer ni Deridas na wala na palang natitirang hukbo sa ngayon sa Magic Empire. Ang problema ay mukhang nakatakas si Deridas at pabalik na ito ng Magic Empire. Sa ngayon ay mahihirapan na silang mahabol pa ito maliban na lang kung may paraan para sila ay makalipad. Dito na naalala ni Nor ang Dragon of Calamity na pwede nilang magamit kung sakali mang buhay pa ito. Kagad nila itong pinuntahan at dahil humihinga pa ito ay mabilis itong pinagaling ni Zane. Matapos mabanggit ni Zane ang pangalan ni Nor ay dito lang naalala ni Oaken si Nor. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na ang dating sigla ng dragon. Sa tulong ni Rolo ay nakiusap si Nor dito at hindi naman ito nagdalawang isip na pumayag. Nagpasya sila Lin na sumama at hindi akalain ni Nor na pati siya ay pasasamahin din. Ayaw niya sana na sumama dahil mayroon pala siyang acrophobia. Nagpasya din si Zane na sumama dahil kailangan din niyang bantayan ang kalagayan ng dragon. Nasa likod na pala ni Nor si Keru na nagpasya din na sumama sa kanila dahil siguradong kakailanganin nila ang concealment skill nito. Biglang dumating dito sila King Clays at Rain kaya kagad na humingi ng paumanhin si Ines sa pagsuway niya sa utos ni Rain.
Pero walang balak si Rain na parusahan siya dahil naisip nito na hindi din tama ang naging desisyon nito na ipadala sila sa Mithra. Sumama si Rain kina Nor at ito ang inatasan ni King Clace na mamuno sa kanila. Maliban dito ay nakiusap din ito kay Nor na protektahan sina Rain at Lin. Habang pinagmamasdan nila Dandog at Sig ang kanilang pag-alis ay ikinatuwa nila pareho na sa wakas ay nakita nila muli si Nor. Naisip din pala nila dati na muling ibalik si Nor sa pagsasanay pero hindi na nila muling nakita pa si Nor. Dahil sa mga ipinakita ni Nor ay may mga napagtanto si Sig at sisiguraduhin niya na aayusin niya ang mga naging kakulangan niya. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na sila Nor malapit sa teritoryo ng Magic Empire. Nakita nila si Deridas na papatawid na ng Steel Bridge at sa unahan lang nito ay ang teritoryo na ng Magic Empire. Sa ngayon ay nasa loob na sila ng concealment skill ni Keru pero kung malaman ng mga kalaban na umaaligid sila ay mawawala ang epekto nito. Pero wala pa ding balak si Rain na hayaan na lang si Deridas na makatakas at makapaghanda muli ng hukbo nito. Nagboluntaryo si Ines na atakihin ang depensa ng Imperyo nang sa gayon ay hindi na nila problemahin mamaya ang pagtakas. Pumayag dito si Rain kaya kagad na umatake si Ines at tumulong na din si Keru. Habang si Nor naman ay tahimik lang na nakaupo dahil kanina pa pala ito nahihilo. Pagkadating ni Deridas sa palasyo ay nagulat na lang ang kanyang mga opisyal dahil sa kanyang hitsura. Hindi pa man ito nasasabi ang lahat na nangyari ay natanaw na nila ang Dragon of Calamity. Hindi makapaniwala si Deridas na buhay pa ito at dito niya na naalala si Zane. Kagad niyang hinanap si Lud baka sakaling makontrol pa nito ang dragon ngunit nakaalis na pala ito ng Magic Empire at patungo na ng Sirenza. Sinubukan na pakalmayan ni Randeus si Deridas ngunit inutusan lang siya nito na mag-isip ng paraan kung paano pipigilan ang Dragon of Calamity. Pagkaalis ni Randeus ay ipinahanda na ni Deridas ang Kereonos kahit pa nasa testing stage pa lang ito. Wala nang nagawa pa ang kanyang mga opisyal kundi sundin ang kanyang utos. Bigla namang nagising si Nor at saktong nakita niya kagad ang Kereonos. Dahil hindi na nila kaya pa itong maiwasan ay mabilis na kinuha ni Nor ang Black Blade at sinangga ito. Ang problema ay nagkalat ito at nagsibagsakan sa iba't ibang bahagi ng Imperyo. Minabuti ng mga opisyal ni Deridas na iwan na siya dito dahil hindi na siya matiis ng mga ito. Ilang sandali lang ay pumasok si Randeus kasama ang ibang miyembro ng Circuit of Ten para magsagawa ng rebelyon laban kay Deridas. Ito pala ang nakikitang paraan ni Randeus para hindi sila atakihin nila Rain at maisalba ang kanilang Imperyo. Sakto namang nahulog si Nor sa mismong palasyo kaya nakarating siya sa kinaroroonan nila Deridas. Akala nila Randeus ay bodyguard siya ni Deridas dahilan para atakihin siya ng mga ito. Kahit anong paliwanag ang sabihin niya ay hindi pa din siya tinitigilan ng atake. Buti na lang ay dumating din kagad dito sila Rain kaya kumalma na sila Randeus. Minabuti ni Rain na pasamahin muna si Nor kay Lin palabas dahil mayroon lang silang pag-uusapan ni Deridas. Akala ni Deridas ay ligtas na siya ngunit may naisip na palang plano si Rain kung ano ang gagawin sa kanya. Isa-isang binanggit ni Rain ang mga nalikhang pinsala ng ginawang pag-atake nila Deridas kanina sa Clay's Kingdom. Para mapatawad nila si Deridas sa mga naging kasalanan nito ay kailangan din itong maranasan ang mga naranasan ng mga biktima sa Clay's Kingdom. Pero kahit gaano pa kalala ang sakit na mararamdaman nito ay sisiguraduhin nila na mabubuhay pa din ito para sa gagawing negosasyon. Hindi naman tumutol dito ang Circuit of Ten kaya wala na ding nagawa pa si Deridas. Makalipas ang ilang oras ay lumabas na sila Rain na katatapos lang makipagnegosasyon kay Deridas. Nalaman nila Nor na bumaba na sa pwesto si Deridas at ang papalit dito ay ang apo nito. Pero dahil 10 taong gulang pa lang ito ay ang Circuit of Ten muna ang gagabay dito. Lumapit kay Nor ang Circuit of Ten para humingi ng paumanhin sa ginawa nila kanina. Nagpasalamat din sila dahil kung hindi sila pinigilan ni Nor na iligpit si Deridas ay baka nalagay pa sa Civil War ang Imperyo. Nangako din sila na kung sakali mang mangailangan si Nor ng kanilang tulong ay siguradong maaasahan sila nito. Biglang nag-ingay ang dragon at ayon kay Rollo ay gusto na umano nitong umuwi. Kaya hindi na din sila nagtagal pa at bumalik na sila sa Clay's Kingdom. Nang makaharap nila si King Clace ay sinabi ni Rain dito ang magandang balita na tapos na ang digmaan. Gusto sana ni King Clace na bigyan ng pabuya si Nor ngunit muli itong tinanggihan ni Nor. Pero dahil hindi pwede na hindi siya tumanggap ng pabuya ay nakiusap na lang siya na kung pwede ay payagan si Rollo na manirahan sa Royal Capital na katulad ng normal na mamamayan. Tinatanggap niya na din ang pabuya na ibibigay sana sa kanya nung iniligtas niya si Lin na bahay at lupa para ibigay ito kay Rollo. Alam ni King Clace na isang demon folk si Rollo at ang problema ay tinuturing na kalaban ng Mithra ang mga demon folk. Gayunpaman ay pumayag pa din siya sa pakiusap ni Nor at pansamantala muna itong maninirahan kasama ni Ines. Kinabukasan ng umaga ay nagtungo si Nor sa guild at sa kabutihang palad ay hindi ito tuluyang nasira.
Nang makita niya ang signboard ay muli niyang naalala ang araw nung sinubukan niyang magparehistro bilang adventurer. Kaya naalala din niya muli ang mga naranasan niyang pagsasanay sa iba't ibang training school. Wala siyang kaalam-alam na pagkaalis pala niya ng Royal Capital ay nagpulong ang Sovereign Six tungkol sa kanya. Napagtanto ng mga ito na kung paglalaanan lang siya ng mas mahaba pang oras ay siguradong may lalabas niya ang totoo niyang kakayahan. Nagkasundo ang mga ito na hanapin siya pero sa kasamaang palad ay hindi siya nahanap ng mga ito. Pagkapasok niya ng guild ay naabutan niya ang guildmaster na abala sa paglilinis. Nalaman niya mula dito na kanina pa siya hinahanap ng construction guild boss dahil kailangan ng mga ito ang kanyang tulong. Hindi naman siya nagsayang pa ng oras at kaagad na tumulong sa paglilinis. Makalipas ang ilang oras ay nagkita sila ni Lin na abala sa pamamahagi ng pagkain. Sakto namang kumakalam na din ang kanyang sikmura kaya binigyan din siya ni Lin ng tinapay. Dito na nagtatapos ang huling episode ng I Perry Everything Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina